Welcome back to YouTube channel. So for today, share ko nga po sa inyo kung bakit nga ba kailangan pala talaga natin mag-dental floss. So eto, hindi ako namulat na kailangan talaga mag-dental floss. Nung bata-bata ako, wait lang. Pakita natin yung ano na to. Ayan, so ito yung, wait lang. Parang sinulid na to. There you go. Ayan. Ganyan lang siya, hilahin nyo, tapos ang haba. Gaganyanin niyo lang siya, tapos pumuputol na siya. Mabilis siya maputol. So, itsura niya, ito. Ganyan ba? Ayun. Yan. Kung nakikita niyo siya, kwan siya. Ah, para siyang sinulid. Pero to be honest, mas better to kaysa sa sinulid. Kasi mas madali siyang slide-slide sa may ngipin natin. So, ito nga yung dental floss. Oral-B to. Pero hindi tayo binayaran ng Oral-B para dito. So, gusto ko lang ipakita na ito nga po yung dental floss na ginagamit natin. And ano nga ba yung mga benepisyo pwede sa ating maibigay ng dental floss. Ayan guys, ni-research ko lang 'to, nagulat din ako na pwede palang, magkaroon ng benefits ito sa puso natin, which is paano, 'di ba? Paano nagkakaroon ng benepisyo yung dental floss sa puso natin? Ayan, kailangan niyo lang siyang kainin, hindi, joke lang. Hindi kinakain 'yan. Hindi kinakain 'to, pero ito nga yung mga pangunahing, benepisyo ng dental floss, babasahin ko na. Kailangan mo mag-dental floss. Bakit? Ayan. Dahil tinatanggal nito ang plaque? Hindi. Plaque ano? Nalimutan ko yung tawag dito. Kakagising ko lang kasi. Sorry na. At pagkain sa pagitan ng ngipin na hindi naaabot ng toothbrush, which is yung mga yung mga tinga. Ayan. Tagalogin na lang natin. Yung mga tinga. Kaya makakaiwas sa cavities, gingivitis, yung pagdudugo ng gilagid, at mas malalaking sakit sa bibig at katawan. Ayan. Regular na flossing ay nakakatulong hindi lang sa oral health, kundi pati sa overall health. Ayan, gaya ng pagbawas ng risk sa heart disease at dementia. Guys, dementia. Pero kung gusto niyo mas detalyado, eto na nga po yung sagot dyan sa mga pangunahing benepisyo ng dental floss. Number one is of course yung pinakaalam natin, which is yung oral health. Ayan, ayon nga po dito, tanggal yung mga simi, yung mga kwan sa may ngipin natin, yung mga food debris sa pagitan ng ngipin at ilalim ng gilagid. Ayan. Yung plaque pala, hindi nga pala ano yun, parang yung kulay puti sa may ano natin, nalimutan ko tawag dun eh. Nakakaiwas sa cavities, ayan, dahil hindi naiipon ng bakterya sa tight spaces. Ayan, nakakaiwas sa cavities. And pinipigilan ng gingivitis at gum disease, yung mga may inflamed na gum disease, ganyan or ano, na nagsisimula sa pamumula at pagdurugo ng gilagid. To be honest, nangyari na sa akin yun. Ayan, nangyari sa akin yun dati. Kaya may mga dental floss na rin po kami. Ayan, hindi porket wala tayong mga braces diyan hindi na tayo magde-dental floss. Yung dental floss ay kailangan talaga na nating lahat. Ayan, kasi mahirap magka-gingivitis saka yung mga dumudugo to be honest, yung sa akin dumugo siya tapos ang tagal niya mawala yung dugo, gano'n. Saka 'pag naano siya, nata-touch siyang gano'n, dumudugo, pero now hindi na kasi nga nagde-dental floss na tayo. So, iwas ano na rin tayo, iwas gingivitis and all, gano'n. At naiiwasan din natin maging bad breath. Kung minsan kasi do'n din nanggagaling yung masangsang na amoy, ayun. Lalo na kung dumudugo din yung kwan mo, siyempre alam na we all know din naman na yung dugo is iba din talaga yung amoy niyan. Sabi pa dito overall health, ayan. Heart disease, ayan, ito na. Yung nagulat ako sa heart disease. Sabi niya ang bakterya mula sa bibig ay pwedeng pumasok sa bloodstream at magdulot ng inflammation na konektado sa cardiovascular disease. So, maaring may mangyari din na gano'n na pag-travel ng bacteria from your bibig to sa heart natin. So, nakakatulong din ito. Well, we all know naman na pagka about sa puso mahirap nakalaban yung mga sakit diyan. So mainam din pala talaga na meron tayong ganito. Mura lang naman yung mga ganito. I don't know kung magkano sa kwan, pero once sa bumili ka sobrang tagal mo na siyang gagamitin. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Pwede mo kasi siyang buksan. Yan, open mo lang yan. Ay, aray ko. Actually, pwede mo nga siyang ano pwede ka nga mag-refill if ever. Wala ka na mabuksan. Oh, shit. Tanggal.
Sobrang tagal nito. Ayan, so nabubuksan siya ganyan. Hala, natanggal talaga. Wait lang. Ayusin lang natin, guys. Siyempre. Oh my God. Hindi ko na dapat pala ginawa kasi nahahawakan ko yung sabagay, okay. Hayaan mo na, ganun talaga. Uy, hindi. Pero pwede mo siyang palitan, guys. As you can see, no-open siya. Ayan, no-open siya. And, ayun, makalabas tuloy medyo. Sauce, ayun. And another one is yung brain health. Ayan, may kaugnayan ang poor oral hygiene sa mas mataas na risk ng dementia. Ayan, so kailangan din pala talaga alagaan natin yung bibig natin kasi pwede din siya mag-cause ng dementia kung pinapabayaan natin. So sa another one is kidney disease at iba pang kondisyon. Malinis na bibig ay nakakatulong sa mas mababang risk na systemic diseases. So, isa din pala yung kidney, which is nakakagulat, di ba? Hindi porket nagtututbrush tayo, guys, is malinis na ngipin natin. We all know that hindi naman napapasok ng toothbrush yung loob ng or pinakapagitan ng ngipin natin kasi masyadong tight yun and yung mga bristles ng kuwan natin is hindi naman design para pumasok sa gilid ng ngipin natin. Sa surface lang siya, sa may pinaka ano lang siyang ganun, mga gilid-gilid or ano ganun. So, efficiency versus toothbrush, ayan. Toothbrush alone nakakatanggal lang ng 40 to 60% ng dumi sa ating ngipin. Yung flossing ay nakakadagdag ng protection dahil naaabot ang tight spaces na hindi kaya ng toothbrush, which is yung sinabi ko nga rin sa inyo. Alam ko plaque ang tawag dyan eh. Mga dapat tandaan, floss mo once a day, pinakamainam bago matulog at bago mag-toothbrush. Ayan, kasi syempre pag nag-floss tayo, huwag yung ano huwag toothbrush muna tapos floss kasi syempre pagka ginanon mo yun, yung mga nasingit dito makakalat na sa may bibig mo. Ayan, so kung magpa-floss ka, kailangan unahin mo yung floss tapos toothbrush para malinis talaga. Ayun, para nalinis na yung pagitan and then ibabrush mo yun tapos i-spit mo yung ah, dumi ng ngipin mo. Ayun, technique matters. Ayan, dapat dahan-dahan at hindi masyadong madiin para hindi masaktan ang gilagid. So, dahan-dahan lang yan. Ang maganda dito kasi, ang tawag dito, unlike po sa mga sinulid, kasi may ma'am, sinulid ginagamit niya eh. So, unlike sa sinulid, eto po, mas madali siyang i-slide. Hindi mo siya kailangang ipilit kasi yung sinulid medyo mataba siya eh. So, hindi siya naka-design for pagtanggal talaga. Pero if ever na wala naman kayong magamit, pwede din naman yun. Ayan. Pero mas much better talaga. Bumili tayo ng mga ganito talaga. Or yung parang may hook na ganun. Ayan. Maganda rin yun. Nire-recommend din naman ng mga kanyan. Ayan. Sabi dito, alternatives. Kung hirap sa traditional floss, pwedeng gumamit ng floss picks. Ayan. Yung floss picks pala tawag doon. Interdental brushes o water flossers. Ayan. May nabibili din nun. Actually, meron ako dati nun dito, pero tinapon na nga. And yung interdental brushes, yung para siyang panglinis alam mo yung panglinis ng baso, pero maliit siyang version na ganun. Kinakan sa may ngipin mo yun. Pinapasok-pasok mo. Medyo sa una, medyo kakabahan ka kasi syempre may bakal yung baka pag ganun mo, masundot yung kwan mo. Pero hindi, pag nasanay ka dun, mabilis mo na lang din ganun-ganun. Saka sa una talaga, parang hindi siya papasok kasi nga madumi yung pinaka-kwan mo, hindi siya ano. Pero pagka lagi ka naggaganon, madali na lang siya ipasok. Ganun-ganun lang siya. Ayun, yun lang. So yun lang guys, masyado na mahaba 'to. Sana na-enjoy niyo rin yung raw na bibigay natin ng information sa inyo, 'di ba, nagkakagulo-gulo pa. Pero yun na nga, maraming salamat. Sana mag-comment, mag-like, mag-subscribe at share niyo na sa mga kakilala niyo 'to para naman alam nila yung mga benepisyo at bakit kailangan kasi tayong mga Filipino hindi sa atin likas na alam na kailangan mag-dental floss. Usually, toothbrush lang sa atin is okay na, which is hindi pala talaga. Okay yung toothbrush lang alone. Yun lang, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. And see you again sa another vlog po natin. Thank you.